Yan, isa na namang magandang umaga mga ka-PJ. Panibagong vlog, panibagong araw. At ngayong araw nga pala ay Biyernes, Mayo 9, 2025 sa oras ng alas 10:32 na ng umaga, no? At tayo ay naka 1,900 pa lamang at 11 na rides, no? Dahil tinanghali tayo ng biyahe mga ka-PJ. Sa bagay, paminsan-minsan kailangan din talaga mag-relax-relax, lalo na kapag tinix ka ni Grab Finance. Yun ang isa sa dahilan kaya tayo nagpa-kaang-kaang ngayong araw, no? Alas 6 na ng umaga tayo nakapag-online. At mabuti na lamang kahit papaano ay nagdire-diretso yung booking, no? At yun nga, naka 11 rides tayo. At kulang 2,000 na, no? Pero malayo siya sa earnings natin kahapon. Dahil kahapon, mag-alas 10 pa lang, meron na tayong 3,000. Ganun pa man, happy pa rin tayo. At least, hindi zero, di ba? Meron pa rin. Okay, tsaka mahaba pa naman yung oras natin ngayon. At lalo na ngayong araw ay Biyernes. Malamang ang mga tao niyan magdamag. Pero hindi naman tayo nagpapaabot kasi ng gabing-gabi na. Okay, so basta ang mga tao ngayon, basta ang mga pasahero ngayon, sigurado ako magdamag yan. Dahil long weekend tayo at mag-i-eleksyon sa Lunes na, di ba? So malamang yung mga empleyado, no? Paglabas mamaya sa opisina o sa kanilang mga trabaho, yan, nagmamanali na yan, umuwi ng kanya-kanyang probinsya, kung ano saang probinsya man sila, no? Sigurado yan, super traffic mamaya yan sa mga INLEX at saka ISLEX. Alright? Alam na natin yan, memorize na natin yan. Kailan pa bang memorize yan? Bisyo na yun! Yon. Kaya wala tayong dapat ipag-alala, at lalong-lalo na doon sa mga tanghali na bumiyahe, dahil anuman ay dahil kahit anong mangyari, makakabawi yan sila kahit tanghali silang bumiyahe, dahil mamayang gabi nga sagad ang pasahero. Alright? So ngayon ay nandito tayo sa Terminal 3 na nag-drop off tayo dito, no? Terminal 3, at sabay in-offline ko na muna. Dahil kung ang sasakyan ay nagagasolina, tayo rin ay kumakain, no? Para naman hindi tayo manghihina, may panlaban tayo. Alright? So papunta ko ngayon sa saan pa ba? Ay kila Ate Leslie, nandito tayo sa Pasay. At ang gagawin ko ngayon, nako, 35 pesos lang yan. Skyway na tayo, bagsak Buendia. Sabay pagbagsak ng Buendia, swerve ka kagad sa kaliwa, daan-daan lang at doble ingat para makaakit ka naman ng flyover ng Buendia. Diretso doon sa Camagong. Tapos diretso pa Subil, alam na, kanan ng Dungon. Ayun, kaliwa ng Archimedes. Memorize, no? Yun, akit tayo dyan, no, sa Skyway. Ayun, no? 35 pesos lang yan, panghihinayangan pa ba natin yan? Di ba? Magtiis tayo dyan sa traffic. Sigurado may traffic yung niyan, yung Osmeña Highway, no? Dito na tayo sa 5 pesos lang yan, di ba? Ayan na, akit tayo dito. Ayan na. Okay? So, ayan, no? Ayan ang. Akit tayo dyan, 35 pesos lang yan. Mula dito sa Naya Terminal 3 papunta doon. Tapos pag galing ka naman doon sa Makati, kung gusto mo umakyat ka papunta Terminal 3, 35 pesos lang din yan papunta dito sa Terminal 3. Pag doon kasi Terminal 2 bumaba, 45 na yun hanggang Terminal 1, hanggang Sukat Road, di ba? Ganun lang yun. Kaya huwag kayong manghinayang dyan. Minsan nga pag ganyan, hindi ko na pinapaalam sa 5-9 yan. So ayan, nandito na tayo sa Skyway, sa Nayax, no? At ito na, habang nandito tayo, may oras pa tayo, no? Sasagot tayo ng mga tanong o yung mga nagko-comment
dito sa ating mga video, bibigyan natin ng sagot. Alright, so katulad ng unang tanong, galing kay Glino Bakhiran. Ang tanong niya ay hindi ko na babasahin, baka makadusmog tayo. Basta binasa ko na kasi kanina eh. Alam ko na yung tanong na. Ang tanong niya daw ay bakit daw bumababa yung completion rate kahit yung pasahero ang nag-cancel. Alright, so ganito lang yan, sir. Doon po kasi sa apps ng passenger, hindi pa po ba kayo nakapag-try mag-book ng Grab na kayo yung sasakay? Meron po kasi yung option doon si passenger kapag nag-book siya na, di ba, pwede siya mag-cancel. Katulad natin mga driver, di ba, meron tayong pagpipilian. Kung ayaw natin maapektuhan yung ating completion rate o cancellation rate, so pipiliin mo yung alam mo na hindi maapektuhan yung cancellation rate, no? Si passenger meron din ganun kasi meron din silang limit sa pag-cancel. Kaya ang ginagawa ni passenger yan, nagtataka ka kung bakit nabawasan yung completion rate, ay ang reason niya ay inutusan mo siya na i-cancel yung booking. Okay? Kasi meron naman talagang nangyayaring gano'n na tumatawag yung driver, di ba? Halimbawa, ikaw naplatan ka, tumawag ka sa pasahero, ma'am, hindi na po ako makakarating, or kaya nyo po bang maghintay, matatagalan dahil naplatan po ako. Kasi nangyayari naman talaga yun, di ba? So ibig sabihin niyan, inuutosan mo siyang cancelin yung booking. May reason doon si passenger na ganun. Si driver ang nag-ask to cancel. Alright, so mangyari doon, naapektuhan yung iyong completion rate. Okay? So nasagot ko ba? O hindi mo na kailangan pumunta sa Grab? Yun po yun, kaya naapektuhan. Hindi rin pwede na ulit-ulitin ni passenger yan. Cancel lang, aabusuhin niya kumbaga. No, may limit din yan. Katulad natin, may limit din tayo, di ba? Katulad ng yung pinipindot natin, pag wala yung pasahero, hindi po pwedeng unlimited yan. So sana ikaw ay naliwanagan na. Okay? So next na tanong tayo mga ka-PJ. Itong sunod na tanong galing kay Sir Albert Sumang. Okay, lagi po bang naka-shoes? Yan ang kanyang tanong. So ang pinakasagot lang dyan ay yes, nasa guidelines yan ni Grab na kinakailangan daw ang mga driver ay kumbaga 5 star yung ating itsura, no? 5 star sa lahat dapat, di ba? Kahit wala yung guidelines ni Grab, ganito lang yan. So totoo lang, kailangan naman talaga nating maging 5 star sa ating mga pasahero, di ba? Hindi lang sa sarili natin, pati sa ating mga sasakyan, maayos, malinis, mabango, di ba? Kasi tulad ng sinasabi ko, ilagay mo yung sarili mo sa pasahero. Sasakay ka sa isang Grab na ang taas ng expectation mo, di ba? Kasi Grab, di ba? Para kang sumakay sa isang private o sarili mong sasakyan. Ngayon, pag sumakay ka, yung driver, nakita mo, naka-short, naka-chinelas, di ba? Parang, agad-agad maano yung ano mo eh, yung, alam mo yung expectation versus reality, di ba? Parang madismaya ka talaga eh. Sobrang madidismaya ka pag gano'n ang ma-encounter mo, di ba? Tapos, nandyan na yung, mabaho yung sasakyan, amoy putok. Sorry for my words. Amoy pa. Di ba may ganon? Di ba kasi tayo sa sarili natin, kahit wala sa guidelines ni Grab yan, gawin natin yung mga bagay na makapag-satisfied sa ating pasahero. Di ba? Alam mo yung pagbaba niya, nakangiti siya, sobrang pagpapasalamat kasi unang-una 5 star na 5 star ka. Di ba? Pwede pa siyang matuwa sa'yo sa sobrang tuwa niya kasi komportable siya, satisfied siya, di ba? Nabibigyan ka pa ng tip. Maganda pa yung sa'yo, yung recommendation, di ba? Maganda yung re-rate niya sa'yo kasi nga satisfied siya, di ba? Kaysa yung pagbaba niya, buwisit na buwisit kasi ang comment niya ay babaho yung sasakyan, amoy paa, amoy putok. Yung driver kung hindi naliligo, ewan. Diba may ganun, di ba? Oh, kaya nga huwag nating ibaba yung natin, yung dignidad natin mga Grab, okay? Bakit? Kasi kaya nga sila sumakay sa atin eh. May taxi pa naman eh, di ba? Meron pang taxi. Pero ang karamihan ay nandito na sa Grab. Kaya huwag natin ibaba yun, no? Panatilihin natin yung ganun.
nyo dati, kahit hindi ko naman naabutan yung ano, pero lahat ng mga comment ng mga pasahero na kakakwentuhan ko, dati mataas yung, hindi ko naman sinasabing mababa na yung ano, respeto ng mga pasahero ngayon na, pero kahit pa paano nabawasan, hindi na katulad ng dati. Okay, dati kasi talagang hiyang-hiya ang mga pasahero sa driver kasi alam nila hindi naman ganoon kahirap yan. Kasi dati taas ka na pamasahe, di ba? Karamihan dyan na nagbibiyahe ay mga operator, sila talaga yung sarili nilang sasakyan na pinapasok lang sa Grab, ginagawang sideline lang. Kaya malaki ang respeto talaga nila. Ngayon kasi sa tingin nila sa mga Grab, ano na, parang taxi na lang din. Minsan mga balahura, di ba? Yung mga ganun. Dahil yan sa atin, di ba? Na kumbaga, sabi nga nila, di ba? Kung gusto mong irespeto ka ng iba, irespeto mo yung sarili mo. Ay, paano ka irespeto kung ganyan ka, di ba? Yung sasakyan mo napaka-dugyot, di ba? Ang gagawin ng pasahero niyan magtaas-taas ng payan. Magsisigarilyo-sigarilyo, mabaho yung sasakyan mo Magkakalat ng basura yun dyan. Pero kung malinis ang sasakyan mo, ano gagawin ng pasahero? Di ba nahihiya siya? Nahihiya siya magkalat kasi napakalinis. Di ba? Ganun lang yun. Hindi naman perfecto. Meron naman talaga na madugyot talaga kahit papuntahin mo sa mga malinis na lugar. Kung dugyot talaga ugali, dugyot ganun lang yun, pero damang pa rin yung maayos, diba? Dinatnan ng pasahero yung sasakyan mo malinis, talagang nandyan yung mahihiya siya magkalat. Uy, malinis yan, huwag kayo magkakalat, magagalit si kuya, di ba? Ganun lang yun. Saka hindi lang yan, halimbawa yung mga nakatsinilas na mag-drive. Di ba nga sa LTO kasama yan sa pinag-aaralan na yung tsinilas, habang ikaw ay nagmamaneho, posible kang ma-aksidente. Bakit? Kasi di ba yung chinilas, yung parang dahon niya, pag yan, sumabit yan, galing ka sa silinyador, di ba? No. Tapak mo ng preno, sumabit yan, pwedeng hindi ka na makapreno, di ba? O kaya, sumabit yung parang pinaka, ano niya, yung dahon niya. Dahon. Basta yun na yun, alam nyo na yun. Yung ano na chinilas, di ba? May chinilas, may ano yan. Sabit-sabit yan, para sumabit, hindi maano yung paa mo. Ganun. Pag yan, sumabit yan, pwede ka ma-aksidente, di ba? Hindi ka makapagpreno. Ayun ang purpose, kaya pinagbabawal ang pagmamaneho sa sasakyan na nakatsinilas. Sa motor naman, kaya nila pinagbabawal yun na nakatsinilas kasi pag halimbawa, di ba, nakababa yung paa mo, nadaanan niya ng truck, di durog. Di ba? Ganon yun. Hindi lang naman yung ano, ang safety din dyan ang tinitingnan. Alright? So, ganun lang yun. Gawin nating ligtas yung ating pagbibiyahe. Diba? Hindi lang para sa sarili natin, pati sa ating mga pasahero na dapat ingatan natin sila, maihatid natin sila ng ligtas. Kasi yun yung trabaho natin. Public service tayo kasi nandito na tayo sa transport, no? Service. Public transport, di ba? Kaya dapat ganun. Ganun yung mindset natin. Hindi lang para kumita, kundi magserbisyo sa katauhan. Para politiko tayo Ganun na nga, di ba? Magserbisyo sa ating mga kababayan, pati sa mga turista, di ba? Ganun. Okay? So ayun, nandito na tayo kila Ate Leslie. Mabilis lang kapag naka-skyway. So ganun lang sir, ano? Ganun yun kahit sa sarili natin dapat ganun yung ano natin, mindset natin. Kailangan mas masarap sa pakiramdam na kada sakay ng pasahero ay ang masasabi niya ay wow, ang lamig ng aircon, wow, ang bango, wow, ang linis, di ba? Ganun. Sarap sa nakakadagdag sa ano yun, yung good vibes, di ba? Kaysa yung nagbubulungan, maririnig mo sa likod, bantot na mo, tapos nagtatakip ng ilong. Bantot naman, di ba? Minsan maririnig ko sa likod, di ba? Nag-uusap sila, bubulungan, nakikita mo sa back mirror, chinichismis ka. Parang hindi pa nililigo si kuya, amoy yung paa pa. Diba gano'n? Dapat talagang sa atin, sa sarili natin, gawin natin yung mga bagay na alam natin na may balik sa atin na good, di ba? Kaysa yung mga bagay na kabintas-bintas sa atin, di ba? Mas maganda yun. Good vibes lang palagi. Alright, so gayon pa man, maraming mga driver talaga na
masabi natin na matigas talaga ang ulo. Kahit nandyan sa guidelines ni Grab yan, na bawal yan, dapat nga, kung tutuusin naka-pulo yan. Nung araw nga, yung mga Grab driver, nakikita ko, halos naka long sleeve pa yung iba Talagang disente, di ba? Pero ngayon, marami nakikita ko naka-shirt, naka-chinilas. Wala tayong magagawa dyan sa mga yan. Pero nasa guidelines ni Grab yan. Pag yan nag-report yung pasahero na ganun, pwede po silang ma-warningan ni Grab. Kasi nasa guidelines yan, dapat 5-star tayo ka Grab. Ganun yun. Tara na, kakain na tayo. Mahaba na yung ating kwentuhan. Let's go! So ayan mga ka-PJ, ang oras natin ay alas 8:23 na ng gabi. Uwi sana tayo, kaso tagalangan akong umuwi dahil matraffic, sobrang traffic. So sa lansangan na muna tayo matutulog. Baka bukas na lang tayo uwi, At yung earnings natin ngayong araw ay 5,565. Okay? At naka 23 na bookings, At nandito ako ngayon sa Cubao. Dito naman ako papahinga sa Cubao. Dito sa aking isang suki. At mamaya maaga tayo lalabas. Kasi dami sanang pasahero Ang problema, napaka-traffic talaga. Kaya pahinga na lang muna tayo. Alright, so ang maganda din pala ngayon, nakakuha tayo ng incentive. Ayun nakuha natin yung ating incentive. Ayun naka 12 tayo. Kita ba? Ayun, naka 12 tayo. 11 lang naman yung kailangan. 400 pesos. Ayun Okay. So hanggang dito lang muna ako mga ka-PJ. At ako'y magpapahinga na. Dahil subukan kong lumabas ng maaga mamaya para makabawi rin tayo. Wala, alanganin na ako umuwi. Napaka-traffic ng EDSA. Sobrang traffic mula Makati hanggang Cubao, napaka-traffic. Magpapahinga na lang muna ako dito kaysa bumalik pa ako ng Makati o kaya umuwi ng Valenzuela. Iubos yung oras. Okay? So hanggang bukas mga ka-PJ, abangan nyo ako bukas. Okay? So ka-PJ nyo, temporary signing off. Ingat sa mga nagbibiyahe at magbibiyahe pa lang At God bless sa inyo lahat. Siguro umira lang naman ang katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Pero